Itong dilaw nito para to dito. Hindi ito naka-series parallel. Hindi ito naka-series. Kasi kung naka-series, bakit ganyan yung sitwasyon, no? Hindi man siya naka-class H. AB lang ito eh. Oh, yan. Kaya may apat siya na fuse. Yung ito para to dito. Buti kinayan ng ng 100 volts yung 68. Welcome to my vlog. 6:16 na ng gabi. Sobrang dilim, no? Singit muna para meron tayong content sa araw na ito. Wala tayong hindi ako nakagawa ng video ngayon. Dami kong ni-repair pero hindi ko nakuha na ng video kasi hindi naman mga pa-request eh. Sayang oras. Ngayon ito, para meron tayong may upload. Meron nagdala dito ng unit sa akin. Grandmaster na GM-1000 model. Power amplifier. Yan. Bali walk-in client na nito. Grandmaster na power amplifier. Dinala ito is yung na to. Parang nabili yata doon sa binili niya lang sa iba. Tapos pinagawa doon ng unang may-ari sa shop, sa ibang shop or sa ibang technician. Hindi daw nagawa. Parang hindi nagawa. Ayun, ito yung mission ko for today's vlog. Bali, muna ito, part 1 natin tungkol dito. Bali, re-review lang muna natin. Meron akong napapansin dito na ibubunyag natin. Teka lang. Nabuksan ko na yung natanggal ko na yung takip. Tapos, ito, bali, re-review lang muna natin Ayan, yan. Sa power supply tayo. Para kahit ako first time kong naka-trouble ng Grandmaster. Tagal ko na nagre-repair pero ngayon lang nakasagupa ng Grandmaster na unit. Eto, GM. Tingnan nyo yung supply 70-070. 70, bali dual yung na-supply sa out nya. Dual siya, dual yan. Ayan, yung maliliit 21021 sa tone control yan, and then kasama na siguro yung relay dyan. Yan, tandaan nyo 70-070 kaso naka-dual lang siya. Yan, transformer nya medyo malaki ng konti kasi syempre dalawa yung out nya dalawang 70-070. Ayun, manakaw tayo sa may capacitor. Ang capacitor na ginamit, hirap teka lang ikot tayo, one man game tayo Ayan, ito yung capacitor nya. 4 na piraso na 100 volts na 10,000 microfarad. Ayan. Tapos sa output, yan, output nya naka NGW. Yan, 3 pairs lang, naka 3 pairs. 1, 2, 3. And then may abang na dalawa. Mas malala ito may dalawang abang Yung iba tag-iisa lang, ito dalawa. Yan, dalawa same sa may kabila. Ito nagiging isa na lang dahil ito yung hindi nagawa ng unang gumawa. Hindi na ibalik yung transistor kasi daw sira. Hindi lang natin alam. Ayan, 3 pairs. Ngayon, ito yung napapansin ko. Kung tutusin, halos magkasinlakas lang sila ng ng Ace na LX20. Ano ba yung supply ng Ace na LX20? Parang 68, di ba? 68068. Ito 70070. 2 volts lang yung kinalamang neto. Ito parang CE3. Yung CE3 ng NBX3. Parang NBX3 ng Broadway. Kasi 70 rin yung NBX3. Parehas sila nito. Ang kinaibahan lang nila ito. Dalawa lang yung out ng supply niya. Kaya ito. Yan. Itong itim. Tapos yung dalawang blue 70-070 yan para dito sa may kabilang channel. Putok yan. Putok yung fuse para dito. Tapos yung yellow and then black nito, supply to para dito. Pero pinagtataka ko, ibig sabihin sa isang supply, isang pares lang na capacitor. Itong 100. Kung ikwikwentahin mo yung 70-070, pagkwentahin mo yan, nasa DC na, nasa 98 na nasa 98 volts na Halos 2 volts lang yung headroom ng capacitor. Buti kinaya, no?
malamyain tulog ito. Ang pag 4 ohms mo baka lumubo ito. Ito guys, ulitin ko, disclaimer baka hindi isipin nyo naninira ako ng unit or ano mang brand or pangalan. Hindi itong akin na review, kung ano yung nakikita ko at napapansin ko, sasabihin ko. Pasensya na kung meron tayong naapakan o ano. Basta yung nakikita ko at napapansin ko, yun lang yung sasabihin ko. Wala tayong intention na kung ano mang bagay or anong anggulo. Basta yun lang yun. Ayan na, balik tayo rito. Itong dilaw nito, para to dito. Hindi ito naka-series parallel. Hindi ito naka-series. Kasi kung naka-series, bakit ganyan yung sitwasyon, no? Hindi man siya naka-class H. AB lang ito Oh, yan. Kaya may 4 siya na fuse. Yung ito, para to dito. Buti kinayan ng 100 volts yung 68. Sa mga technician na veterano magsi-series na yan sa mga ganong sitwasyon para sigurado. So, yun lang yung napapansin ko. Tapos kung 70 to 68 yung LX20, tapos yung sa LX20 kwan pa yun alam ko 4 pairs pa yun meron lang kulang na isa yun, naka 4 pairs. Ito naka 3 pairs lang, di ba? Ang usapan namin ng may-ari nito, tag na-repair ko to, magdadagdag na lang ng transistor, nadagdagan itong abang. Yan, gagawing 5 pairs na siya. Yung katulad sa ginagawa ko sa mga LX20 na gagawing 5 pairs. 5 pairs ba yun? Tama. Basta ako kumpletuhin yung transistor kapag nabuo ko na. Ayun, ano pa ba? Yung presyo. Sa presyo, magkano yung presyo ng neto? Sa mga nakakalam ng presyo nito, paki-comment ka kayo. Sa mga nakabili nito, paki-comment ka sa may comment section para alam natin kung magkano yung presyo nito. Tapos, ang mga LX20 user dyan, sa mga nakakalam ng presyo ng LX20, paki-comment nyo na lang dyan sa may comment section para alam natin kung alin yung mahal, alin yung mas mura. Di ba? Mapagkuha natin. Kapag tanto natin kung alin yung mahal. In terms naman sa transformer, malaki talaga transformer nito. Sa LX20, maliit ng konti dito Lalaki lang, kaya lumaki ito dahil nga naka-dual siya, naka-dual out yung supply niya, 70-070, dalawa. Kaya medyo kumapal na konti yung transformer niya. Sa LX kasi diretsong 68 lang yun isa lang. Tapos magpaparallel na lang yung out sa kada kabilaang channel. Ayun, tingin ko mas mahal ito. Mas mahal. Yan yung front panel niya. Medyo mabilisan tayo ngayon. Yan, Grandmaster. Yun, ito yung back panel niya. Yan, back panel. Common lang naman yan sa mga ibang power amplifier. Kahit sa LX20, halos wala namang kinaiba. Wala nakalagay kung ilang watts. Basta comment lang kayo dyan kung nakakalam kung ilang watts ito. Ang ganda ng board nyo, kalinis. Tapos yung luwag din dito. Ganda dito kung ginawang mga diretsong 5 pairs na para sigurado. Naway nakapagbigay ideya ako rito sa mga hindi pa nakakalam ng unit na ganito, hindi pa nakakita ng alaman nito na gustong bumili ng itong unit, ayan, may idea na kayo. Abangan nyo sa mga susunod na video ko or vlog ko tungkol dito. Naway kakayanin natin to. Sinukuan ng iba to hindi daw nagawa ng ibang technician baka sakaling hindi rin natin kaya to, hindi mapapaya tayo. Naway kayanin natin. Dito okay to hindi nakaprotekto dito Ito lang yung nakaprotect. Kasi nga yan may problema. Dito na lang yung vlog natin. Kahit paano meron tayong may upload. Ayun, bago tayo magtapos, siyempre promotion. Sa mga gusto magpapa-repair along sa Uyo, Quezon City. Address natin number 41 Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre hit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.